Kala nyo, ding-dong dantis to. Ding-dong TV to! Napakadilim! Ding! Ang bato! Good day mga idol, good day mga master, good day mga bossing! Ding-dong TV! Nagko-cover pala ako ng mga epic ride, chill ride, barkada ride, at syempre ang Voodoo ride. Winter, spring, summer, fall, rain or shine, tara! Ahon tayo! Ay, Canmore Crocs Gravel Race. Yes, mga bossing. Sumali si Ding-dong TV. Siyempre, number 1 kaagad tayo. Wala pa, hindi pa nagsisimula yung race. Number 1 na si Ding-dong TV. 5 laps, 83 kilometers, 1,800 elevation gain. Ay, ang hapde. First gravel race ni Ding-dong TV. Kaya subaybayan nyo kung paano humataw, umahon at kumingalo. Talagang ubusan hanggang sa huli. Dito lang yan sa Ding-dong TV. Canmore Crocs Gravel Race ang sinalihan. Ang lupet mga master, mga idol, mga bossing. Ang saya. Kaya't subaybayan. Dito lang yan. Saan ka pa? Gusto ko. Happy ka. And we will fun for you in a competition if there isn't enough already. There is a segment on today's course sponsored by Allaire Homes. Hey, idol. And they have a $50 gift card, woman and a fast man out there on course. Today, the first on that segment. That segment is at First Ice Peak Hill Climb. It's about 2 kilometers. There's a lot of them. Oh my goodness. Great job, everybody. Okay, the 80-kilometer riders are off. Those are the 80-kilometer riders. If you are a 32-kilometer rider and you are on the race course, you might want to circle back. More than likely, everybody understood the instructions, except for the one person. Just do a shortcut. All right, 32-kilometer riders, you can line up at the first pylon and just hang out there if you can, right? So this is after the climb. Hindi ko na on yung GoPro ko nung habang umaahon kami. Siguro sa sobrang tense nakalimutan ko siyang i-on. So dito ko na alala na i-on yung GoPro. Ako dito sa kanila pero hindi ako nakaliko doon sa may corner, dumiretso ako kaya't nahabol din nila ako, pero naabutan ko sila dito sa may climb na naglalakad. Pero technical din ang part na to kasi habang lumulusong na sila, ako hindi pa ako naka-clip in, so in a matter of seconds malayo na sila, kaya maghahabol ka naman talaga. Kaya ang saya ng race na ito. So ito palusong na naman uli kami. Umahabol ako dito sa kanila hanggang matapos namin yung first stop, then balik na naman uli kami sa ahon. Dito talaga ako nahirapan sa second ahon na to. Talagang ubos na ako at akala ko nga hindi ko matapos ito. Yan si Janta Bengo, kinukuha na kami ng malulupit na picture. Thank you, boss. Ito ang dalawa na to, talagang naghahabulan kami nito sa climb. Nagtataka ako sa sarili ko, ang bagal nila mag-climb pero hindi ko sila mahabol-habol. So hirap na ako sa paghinga. So pinapanalangin ko na lang na makarecover kaagad ako para
makahabol ako sa kanila. So ang haba ng climb na ito, talagang ubos na ubos ako dito. Nahirapan akong ikunin yung rating ko sa ahon. So tiniis ko lang ng tiniis hanggang sa matapos itong ahon na ito. Ito yung second lap ito, hanggang sa nakita ko dito si Ludimaw mamaya na na-flat siya dito sa tabi. So hindi ko na siya hinintuan pa dahil pagod na ako at ang hirap. Yan si Caro Charca, sa 32 km yan siya nag-race, pero ang lakas talagang nawala yan siya dyan sa ahon. Iniwanan kami. So maya makikita nyo dyan si Ludimaw, inaayos yung gulong niya habang napaplat siya ng 2 beses. So ayan, tara, ahon. Ayan si Daniel, tulad ng sinabi ko, hindi ko na siya pinansin, dinaanan ko na lang siya, pero sabi niya sa akin, pre, dinig ko yung hingal mo, talagang grabe ang lalim ng hingal ko dito sa ahon na to. Akala ko mahahabol ko na tong chubby na to, pero umangat pa ito sa akin, kaya sabi ko wala na talaga, ubos na talaga ako. So buti na lang may bumupuntot dito sa akin sa likod. So yun yung nagiging way ko para makarecover ako. So dito sa part na to, medyo flat na siya. Naka-recover na ako dito, pero hindi ko pa rin madiinan yung sipa ko. So nagre-recover hanggang sa maya medyo okay na yung pakiramdam ko, okay na yung breathing ko, medyo nakakahinga na ako ng maluwag. So ayun, ang sumusunod sa akin, talagang binuntutan ko ng matagal yan. Diyan ako nag-recover hanggang sa nahabol pa namin yung dalawa dyan. So buntot lang ako ng buntot sa kanya, tapos tinumahon nito, punta rin yung cadence niya. Kaya sinundan ko lang siya ng sinundan hanggang sa lumusong na naman uli kami. Pero kalaunan bumitaw nito sa akin, siguro napagod na rin. So ayun, salamat naman. At yan yung isa, buti huminto yan. Siguro naihi na rin dahil sa sobrang hirap ng ahon, kaya hindi na yan nakasabit sa amin. Ang haba ng bitbit niya dito at gusto ko siyang palitan, pero kinukuha niya naman ulit. So ayun, nagpapalit ako, tapos bigla niya na rin kukunin. Balak na siguro talagang iwanan din ako. So ang ginawa ko dito, nung medyo may ahon ng konti, dun ko na diniinan hanggang sa hindi na siya kumapit sa akin, hanggang sa lumusong na uli kami, hanggang sa nawala na siya. So ayun, ito may malupit na lusong dito. Dito ko na nahabol kanina yung nagpakalas sa akin sa ahon. Medyo nag-slow down na siguro dito sa may corner. Yan, may corner dito na may tubig. Yan, ito, yung corner ng tubig na yan. Yan siya, nakikita ko na siya. So dito nagkahabulan na naman uli kami, at nabuntutan ko siya dito ng matagal din, hanggang sa bumuntot din siya sa akin. Akala ko nga pagdating ng lusong wala na siya, pero bilis pa rin yung lumusong. Ang galing ng siklista nito, kasi buong race para nakakita ko nasa drop bar lang siya humahawak, hindi siya humahawak sa preno. Ito yung malupit na lusong, and then corner. Ayan, yan, after nito kailangan diinan mo dito ng diinan, kasi yung sumusunod sa akin, ang lupit niyang lumusong, talagang ang bilis niya. So kailangan sa ginagawa ko tuwing may ahon, dinidiinan ko lang ng dinidiinan, kasi
feeling ko doon ako nakakaangat sa kanila sa may mga ahon-ahon ng konti. Pero sa lusong talagang hahabulin ka rin nila. Akala ko nga nakalayo na ako, pero maya-maya andyan na naman pala sa likuran ko. So hanggang sa nagkabigayan okay naman yan. Tumatraan ko siya, binubunutan ko siya, pero maya-maya bumitaw na rin ito. Malupit ito kasi buong habulan namin hindi man lang ito humawak sa preno niya. Naka-drop bar lang. Talagang malakas. Siguro nagkaroon lang ako ng advantage sa kanya sa mga ahon-ahon kasi doon ko siya parang hindi na siya nakahabol doon sa akin. Dito ako nainis sa mga part na to, sa mga grass, kasi ang kunat talagang didiinan mo siya ng didiinan, parang hindi ka pa rin umuusad. Kapit na kapit yung gulong mo dun sa mga damo-damo. So pinipili ko yung dadaanan ko na hindi ako tumama dun sa damo para mabilis yung dito. Pero merong part dito na talagang grassy siya. Ito yung corner dito na overshoot ako, kaya naunahan ako ng mga sinusundan ko kanina sa unang corner yon. Ito yung lusong na gustong gusto ko. Mabilis ako dito, maganda yung kapit ng gulong ko dito, may gravel niya sa gilid at saka corner. Maganda dito kasi pag lusong mo dyan, naghihiyawan yung mga corner dyan sa tabi. So ayun, ito ang malupit. Ito talaga, hinabol ako nito. Binunutan ko siya ng binunutan ng mahaba. Talagang nagpa-drop lang ako nung nagpa-drop sa kanya kasi ang nakita kong lakas, naka mountain bike yan. Pero pinakalas ako nito sa corner. Nung corner na talagang malupit, kaya yun, nag-solo na naman ako dito hanggang sa tiis-tiis lang. Yan, pangatlong lusong na nito, going to finish line. Ito maganda rin yung lusong dito. Talagang enjoy na enjoy yung lusong dito. Ito yung papasok ng finish line. Masaya, naghihiyawan yung mga fans natin dyan sa tabi. Yun, saya. Nakaka-advantage ako kasi yun yung feeding station. So yung iba, yung naka-bottled water, umiinto dyan para mag-refill. So ako dire-diretso lang kasi siyempre may hydration backpack tayo. So ang laking tulong. So yun, yan, nakikita mo yung iba talagang hindi na ito inaahon, lalakad na to. Ito talaga yung pinakamahapdi. Pero yung pangatlong ahon ko dito, medyo recover na ako. Maganda na yung rhythm ko dito sa ahon. Talagang i-enjoy ko na yung pag-ahon dito, hindi tulad ng first lap and second lap na talagang hirap na hirap ako. Almost dying.
naman si Idol, no? Kinukuha na naman ng picture. Nakakatuwa talaga kasi pinipisto kami ni Jan dito para kunan kami ng picture. Yan. Thank you, Idol. Ayun, may nagsusone 2. Zone 2 lock. Ang daming naglakad dito sa climb na ito eh. Talagang basagan, wasakan. Dito lang yan sa Ding Dong TV. Winter, spring, summer, or fall, rain or shine. Tara! Ahon tayo! Dito lagi ako nauubos sa part na ito kasi akala mo tapos ka na umahon, kaya magbibigay ka dun sa mataas na ahon na yun. Hindi mo alam na after nito may ahon pa uli. So talagang pagdating dito wasak ka na. So kailangan mo talagang i-recover yung sarili mo hanggang sa malampasan mo yung ahon na ito. Inspector dyan, nahabol ko. Balak ko sanang kulitin pero sa likod ko may humahabol kasi sa akin. Kaya't ayun, inagisan ko na lang ng gel yan. Tsaka sabi ko muna na ako. After kong malap si Jan, ito naman, nilap naman ako ng monster ko, si Oliver Hamil. Talagang ang lupit sa climb. Habulin mo na lang tingin, ang bilis, grabe. Talagang bilib na bilib ako sa idol natin ito, Oliver Hamil. Ito, dito nagiginhawa yung pakiramdam mo after ng climb na ito kasi puro lusong na ito, kaya kampante ako dito at ang sarap na ng pakiramdam ko hanggang sa bigla na lang na may umovertake sa akin. Yan, kaya naghabulan na naman uli kami dito hanggang sa malupit yung tao na to. Yan malupit yan, mabilis din siya, kaya hinabol mo siya ng hinabol, binunutan mo siya ng binunutan. At ito ang huling lap, ang 5 lap. Akala ko nakalayo na talaga ito sa akin si Natalia Sharkam. Babae ito, malakas. At sa lusong talagang inuunahan niya ako hanggang sa nagkaroon ako ng chance climb. So ayun, after ng climb, lusong na to, bumitaw na niya sa akin. Ito, finish line na ito. Pagpunta na ako sa finish line. Oh yeah! Mission accomplished! Ding Dong TV! Definitely a familiar name.